Kabanatang 22. Muli nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masasama't mabubuti, anupat na puno na mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kaniyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya, at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Umalis sa mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat, at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o sa hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig niyo akong suluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po. Tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding yaon ay lumapit kay Jesus ang ilang Saduseo, mga taong naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayun din na nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yaong siya'y napangasawa nilang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibhasa'y di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya,
Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kaniyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Habang nagkakatipon ng mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, "Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Sino ang may anak sa kaniya?" "Si David po," sagot nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, "Bakit tumawag sa kaniya ng Panginoon si David, nang kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paanong masasabing anak ni David ang Mesiyas? Isa man sa kanila'y walang makasagot, at mula noon, wala nang nangahas magtanong sa kanya. Kabanatang 23. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikinalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. At ibig nila ay pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba, dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa.
Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga. Ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y puno na mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo na mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makaiiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga eskriba. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Dahil dito, babagsak sa inyo ang parusa sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid sa buong sanlibutan, magmula sa pagpatay sa walang salang si Abel hanggang sa pagpatay kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinatay ninyo siya sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, ang parusa dahil sa lahat ng ito ay babagsak sa mga tao sa kasalukuyan. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ka. Kaya't lubusang pababayaan ang iyong tahanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Talatang 24. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kaniya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato,
lahat ay iguguho. Nasa bundok na mga olibo si Jesus. Samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kaniyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paiikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Kung may magsabi sa inyo, "Narito ang Mesiyas," o "Nariyan siya," huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, "Naroon siya sa ilang," huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, "Naroon siya sa silid," huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung paano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwetre. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y
hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kaniyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Kabanatang 25. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso.
Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kaniyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likhain ang sanglibutan. Sapagkat kayo'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng may suot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.
Kabanatang 26. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lang at kapistahan na ng Paskwa, at ipagkakanulo ang anak ng tao upang ipako sa krus." Ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong saserdoteng si Caifas. Binalak nilang lihim na ipadakip si Jesus at ipapatay. Kaya't sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simeong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, lumapit ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Ano't inaksaya ang pabango?" tanong nila. Naipagbilisan na iyon ng mahal at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Hindi lingid kay Jesus ang kanilang sinasabi. Kaya't ang wika niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Hindi pa may binusanan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. "Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa.' Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kaniya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng magkakanulo sa kaniya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas, na magkanulo sa kaniya, ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi." Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. "Uminom kayong lahat nito," sabi niya, "sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang imno, sila nagpunta sa bundok na mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng nasa saad sa kasulatan,
papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At yun din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang siya nating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati, magandang gabi po, guro. Sa kahinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At nilapitan siya ng mga tao at tinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. Sinabi ni Jesus, isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? At binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Doon nagkakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang may papatay siya. Ngunit wala silang matagpuan, bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya.
Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, "Sinabi ng taong ito, nagigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw." Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, "Wala ka bang may sasagot sa paratang na ito sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus. At sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, "Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesyas, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapap ng langit." Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winahak niya ang sariling kasuotan at sinabi, "Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay." Siya ay nilura nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, "Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo." Samantala, si Pedro nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, "Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret." Muli siyang tumanggi. "Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong yan." Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, "Isa ka nga sa kanila, nakikilala sa iyong pagsasalita." "Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. At naalaala ni Pedro ang sabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, makaitlo mo kong itatatwa." Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kapitulo 27. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano may papapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa mga matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, "Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala." "Anong pakialam namin? Bahala ka," sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, "Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao." Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak, ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita, at ibinayad sa bukid ng magpapalayok, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. "Ikaw bang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Ngunit nang palatangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador.
Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Jesus Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong yan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya ay pinagluluran. Kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang may pako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya ay bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya." Nananalig siya sa Diyos at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias.
Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ng lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo. Sinabi nila, "Naalaala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawi ng bangkay, at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay. At ang pandaralang ito ay magiging masahol pa sa nauna." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan." Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ng libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. Kapitulo 28. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan
at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawan. At inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.